Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Capricorn. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Capricorn. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panunood. Capricorn, first card natin, same with the Taurus. Panoorin mo din yung Taurus kasi possible na resonated ka, same energy mo. Virgo, panoorin mo. Bakit mayroon dito na Capricorn na posibleng meron siyang emotion. Nung nakita ko to, meron kang emotion na nanggigigil ka. Pinanggigigilan mo. Nanggigigil ka dito eh. Okay. Total submersion. Number 3255. 32-23. So, 55 yung energy mo dito. So, sinasabi ng baraha, same din to sa Taurus. Panoorin mo yung Taurus ha. Kasi, possible na may documents, legal documents, or courthouse order, or maybe legal documents. May nag-blatter ba sa'yo, or ikaw yung nag-blatter? Or ikaw ba ang kinasuhan or kung ano man to. Kasi parang sinasabi ng baraha sa'yo dito na meron kang fear, Capricorn, na nararamdaman. Same with the Taurus. Sinasabi ng baraha sa'yo na pwedeng natatakot ka sa outcome or sa result ng ginagawa mo sa ngayon. So, if, for example, alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginawang masama, huwag kang matakot. Okay? Nakikita ko sa'yo dito, merong Taurus and Capricorn. Pwedeng mag-partner kayong dalawa, mag-asawa ba kayo? Kasi parang ang energy ng Taurus tsaka yung energy mo Capricorn, pareho lang eh. Parang ano lang sila, anong tawag dito? Duplicate, parang ganon. So, kung makikita mo dito, fear din kasi to eh. Ito fear din. So, same with the Taurus, ganun din. Kung ano man ang kinakatakutan mo, kung ano man itong nagdadala sa'yo ng takot, sinasabi ng baraha, just let go. Just let go, let God, let it flow. Hayaan mo kung ano yung nangyayari or mangyayari sa paligid mo. Kasi, the more na matakot ka, the more na madala ka sa illusion ng takot, the more na masisira yung diskarte mo. Kasi kung makikita mo dito, ang dami mong gustong gawin eh. Marami kang diskarte sa buhay eh. Or marami kang plano sa buhay. Pwedeng ano yan, kasi court order siya, hindi naman siya pwedeng health issue. Pwedeng galing siya sa batas. So, ang nakikita ko, maybe may kinasuhan ka or may nagkaso sa'yo or nagblatter sa'yo. So, nakikita ko na natatakot ka para sa result. But dito sa third card mo, sinasabi na let go and have fun, 'di ba? Celebration. So, ibig sabihin niya, pwedeng manalo ka or pwedeng hindi. But kung ano man 'yan na kailangan mong panalunan or kailangan mong ipaglaban, just let go. Bahala ng Panginoon. Basta alam mo na ginawa mo yung best mo. Okay? Give it 100% sa Panginoon. Celebrate life. Huwag kang masyadong padadala sa trend ngayon na yung parang ano, 'di ba? Yung mga tao ngayon masyadong seryoso sa buhay. Yung masyadong negative yung aura ngayon eh. Kung mapapansin mo, simula nang nauso yung social media talaga. Yung social media talaga na marami ng social media. Sorry. During pandemic, 'di ba? Yung during pandemic times, ang akala ng tao dahil sa nangyaring pandemic, matututo yung tao eh. But after pandemic, naging masama yung mga tao. Naging selfish, naging iba yung ugali, yung mundo. So, sa'yo ngayon,
sinasabi ng bara, huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Just celebrate God. Celebrate God. Of course, celebrate with God. And celebrate life. Okay, and have fun. Diba? So, gawin mong funny, gawin mong masaya, enjoyable, yung bawat araw at oras mo. Okay? Huwag kang padadala sa trend ngayon na ang lungkot ng mundo ngayon. Sobrang, alam mo ba kung bakit ang lungkot ng mundo? Kasi may pamantayan tayo eh. Yung mga vloggers ngayon, nasa bahay lang sila, nagtatrabaho, di ba? Nakikita ng mga bata yan, nakikita ng mga tao na eto, mayaman na si ganyan ganito, pinapalo nila. Tapos parang may feeling sila na konting insecurities, di ba? Parang kailangan yung idol nila, kung sino yung idol nila, kailangan same din yung lifestyle nila, ganyan, ganito. So, parang nagiging hindi maganda yung takbo ng mundo. But, sinasabi sa'yo ng barahan na magaling ka naman, marunong kang humawak ng sarili mo, ng pera mo, ng kung ano pa man. So, depende yun sa'yo kung madadala ka sa sama ng mundo sa ngayon. Okay? 2 of Cups and 10 of Swords. So, sa ping relationship, may 5 of Torches dito. Like, for example, posibleng may divorce, may annulment, may legal separation, or maybe meron ditong Capricorn na pinagdadaanan kayo. Merong kaso kayo na pinagdadaanan, maybe nagpapakasal kayo or may planong magpakasal, or meron kayong mga issue sa bawat isa sa relationship nyo. So, posibleng masettle na to. Posibleng yung mga away, pamilya, gulo, or kung ano pa man, ay may positive result na siya. Okay? 4 of Torches, 4 of Wands, and then 3 of Torches. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na wag ka nang maghintay pa. Okay? This is the perfect timing, perfect moment para magsimula ka nang mag-save ng pera, magsimula ka nang maghanap ng trabaho. Kung may trabaho ka na, try to find extra income. Diba? Yung mga part-time, mga extra, mga online business, kung ano pa man yan. Kasi itong 8 of Pentacles, sinasabi ng baraha na siguro yung kinikita mo sa ngayon, hindi siya sapat para makaipon ka ng pera. So, kung gusto mong makaipon ng pera, you need to find solution or new source of income na pwede mong magawa kahit na nasa trabaho ka, parang ganun. Yung parang passive ba na income. Alright, sa ilalim mo dito ay 7 of Swords. This is Gemini energy. So, sinasabi ng baraha sa'yo na mag-iingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Relatives, friends, in-laws, or kung sino man ito na malapit sa'yo, huwag kang masyadong maniniwala. Sa panahon ngayon, sobrang uso yung evil eye, sobrang uso yung inggit. And based naman sa energy mo na to, maraming maiinggit sa'yo kasi nakikita nila na, like yung Zero the Fall, nakikita nila na malapit ka ng, parang alam mo yun, transitional na yung buhay mo. May transition, may shifting na pwedeng mangyari sa buhay mo. So yung mga tao sa paligid mo na may mga lihim na inggit, it's either kapamilya, kaibigan, or kung sino man sila, hindi nila matitiis yun eh. Yung parang kung sino pa yung akala mo na close mo, hindi mo alam na may lihim palang inggit sila sa'yo. So, mag-iingat ka sa mga tao na makakasalamuha mo. 4 of Swords and 0 the Fool, the Hermit, 9 of Cups, King of Swords, and 10 of Cups. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, Capricorn, na this week, kailangan mo pag-isipan kung ano yung mga options and choices mo. Especially kung may mag-offer sa'yo ng job, international or local. You need to accept it. You need to accept. Yun nga sabi ko sa'yo dito sa mga naunang baraha. Kung may mga iba sa inyo na gusto yun ng additional income, maghanap ka ng ibang source. Kasi the more income na magkakaroon ka, the more na makakapag-save ka ng pera. And at the same time, the more na mabibigay mo sa pamilya mo kung ano man ang gusto mong ibigay sa kanya. So, nakikita ko sa'yo dito, meron kang mga emotional wish fulfillment na matutupad because of you're being a hard worker na Capricorn. Kumbaga, marami kang ginagawa, marami kang plano na gustong mangyari.
hindi para sa sarili mo eh. Kasi masaya ka para sa sarili mo. Ang ginagawa mo siya ngayon, parang yun nga, naghahanap ka ng, kumbaga, pwedeng pagkakitaan. Or kailangan maghanap ng bagong pagkakitaan. Not because para sa'yo, kundi para sa pamilya mo. Parang ganon. So, sinasabi ng baraha, possible yung international job offer na pwedeng matanggap mo, or pwedeng mga business offer siya, or mga part-time jobs na pwedeng dumating sa'yo. Okay? Thank you guys for watching. Bye!